Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating nga nasaksiyan na natuklasan na nga nila na tama ang kanilang hinala sa bagong sekretarya. Narinig nga nila ang mga usapan ng mga kalaban dahil sa voice recorder na bulgar nga maplano nito. Masaya si Leonard dahil kahit papano may ebidensya siya para sa bagong sekretarya. Pero ang tanging misyon nila ngayon ay mailigtas ang dati niyang sekretarya. Nag-usap-usap nga ang mga magkakaibigan. Ano nang balak mo yun, dude? Balak kong painumin ito ng pampatulog mamaya pagpunta ko ng opisina upang hindi ito makatakas pa. At sa kanila pupunta ang lungga nito kasama matuwan nito. Kasama ang mga pulis? Tanong naman ni Vince. Yep, para na rin mapabilis ang kilos natin. Ayoko nang patagalin pa ito. Wika ko sa mga ito. Actually, kayang-kaya naman namin. Lalo na magagaling itong agent na mga kaibigan ko. Pero mas mabuti ng kasama ang mga pulisya. At sila mismo ang humuli sa mga taong susuko kung mayroon man. Pagkatapos ng mga plano ay kagad akong pumunta ng opisina. Ngunit napakunot na ako na mapasin kong wala si Lorraine, ang bagong sekretary. Pumasok ba si Lorraine? Tanong ko sa isang staff ko. Hindi po yata, sir. Wala pa po kasi kaming napapansing pumasok na siya dito. Sagot nito. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng matinding kaba. Nakala mo ay biglang sinipa ng kabayo ang dibdib ko sa biglang pagkalabog nito ng malakas. Tinawagan ko ang cellphone nito. Hello sir? Malambing nitong sagot sa kabilang linya. Kahit na gusto ko na itong patayin sa galit, nagkunwari pa rin ako rito tulad ng ginagawa ko rito kapag nilalagyan ko ng small audio ang damit nito. Bakit wala ka pa? Hindi ka ba papasok? May masama ba sa iyo? Pagkukunwari ko rito sa minaong salita. Nagulat pa ako nang tumawan lang ito bigla. Namiss mo ba ako sir? Hindi kasi ako makapasok at may masama talagang mangyayari. Wika nito. Pakiramdam ko bigla na lang tumambol ng malakas ang dibdib ko sa sinabi nito. May kahulugan iyan. Ha? What do you mean? Kunwari tanong ko pa, kahit na umuusbong ang matindi kong galit dito. Narinig ko na lang ang halakak nito. This time alam ko nang may ginawa itong hindi maganda. Surprise baby! Wika nito kasabay ng pagputol sa kabilang linya. She's not her and she will not come. At palagay ko may alam na siya sa mga nangyari. She left me a warning word. Text ko sa aking mga kaibigan habang palakad-lakad sa aking opisina. Nang biglang tumawag si Mark. It's a group call na maririnig ng ilang mga kaibigan ko. Hakmang sasagot pa lang ako na magmura si Mark sa kabilang linya. Nakakainis. Kailangan mo pumunta ng bahay mo ngayon na. Sigurado akong may di magandang mangyayari. Wika ni Mark sa kabilang linya. Papunta na kami roon. Wika naman ni Vince. Halos manlaki ang mata ko sa sinabi ng mga ito. Hindi ko naisip ang bagay na yon. Lalo na marami akong mga tauang iniwan doon. Wala ring tumawag sa akin kung may masama na bang nangyayari doon. Ngunit hindi ko may tatangging sunod-sunod ang kabang nararamdaman ko. Ng oras na yon, mabilis ang kilos kong pumasok sa sakyan at pinaharurot ito pabalik na mansyon. Sana walang nangyaring masama sa aking mag-ina. Hanggang sa tumunog ulit ang cellphone ko, halos manginig pa ako nang ang tumatawag ay isa sa pinagkakatiwalaan kong tauhan sa mansyon. Anong problema? Bungad ko kaagad sa kabilang linya. Boss, may kasama pong ibang babae ang kaibigan ng asawa niyo. Hindi ko sana papayagang pumasok. Ang kaso nagalit ang asawa niyo at kaibigan naman daw niya iyon. Lalo na't kamag-anak naman daw ng kaibigan niya. Wika nito. Anong itsura? Kabadong tanong ko rito. Kasi boss, nakasuot siya ng clown. Kaya hindi po namin nakita mukha. Galing daw kasi sila sa isang party. Sagot ito. Hindi. Bantayan niyo siya. Lalo na mag-ina ko. Tingnan niyo ang bawat kilos niya. Pabalik na ako. Wika ko rito. Hindi naman siguro mangyayari ang iniisip ko. Lalo na't matalik itong kaibigan ng asawa ko. Pero hindi ko may tatangging may kaba sa dibdib ko. Lalo na palaging nasa isip ko ang huling binigkas ng bago kong sekretary na si Lauren. Masaya si Shai Akasindi simula nang may nangyari ulit sa kanila ni Leonard. Kahit na wala pa itong sinasabi tungkol sa problema nito, ay hayaan na muna niya ito. Ang malagay kinakausap na siya nito at magkatabi na rin silang matulog.
Kinikilig si Shai sa bawat titig ni Leonard at pagalik nito. Tama ang kaibigan niya. Ayaw lang siguro nitong madamay pa siya sa problema nito. Ayaw lang nitong mag-alala pa siya. Shai POV. Nangingiti pa ako nang may marinig akong nagsasalita sa labas. Nasa sala kasi ako ng oras na yon at rinig ko ang boses sa labas. Kinapilitan akong lumapit sa mga nagsasalita upang tingnan naman ito. Karga-karga ko pa si Baby Daniel. Ma'am, tatawagan ko lang si boss. Naputol ang sasabihin ng isa sa mga tuwa ni Leonard. Na magsalita ko. Papasukin niyo na. Ipinaalam ko na iyan sa asawa ko. Hindi ba at pumunta na siya rito? Bakit ayaw niyong papasukin? Nakaramdam pa ako ng konting inis dahil ayaw pa nitong papasukin ang matali kong kaibigan. Kasi ma'am, may kasama po kasi siya. Hindi naman po pwedeng papasukin ang kasama niya. Lalo na't hindi pa po namin ipinapaalam kay boss. Wika ng tuwa nito. Kunot-no naman akong lumapit lalo sa may gate at tinignan ang kasama na kaibigan ko. Napansin ko rin ang mga tauang lumapit sa akin. Nakala mo may kilaban kong makaprotekta ang mga ito sa akin. Mukhang clown ang sumalubong sa akin. Nakasama ng kaibigan ko. Nakahawak pa ito sa bewang ng kaibigan ko. May kung anong kaba akong naramdaman pero dahil nga sa matalik kong kaibigan ang kasama nito, inalis kong pangamba na namuo sa akin. Besh, may kasama ka pala? Nakangiting wika ko. Nagtataka naman ako at hindi kagad nakapagsalita ang kaibigan ko. Hindi rin nakalampas sa akin ang paggalaw ng kamay ng kasama nito sa bewang niya. Besh kasi galing ako sa tita ko bago ako pumunta rito. May party kasi si tita tapos ito kamag-anak ko gusto niya raw sumama at nabanggit ko kasing may anak ka. Na-excite at gusto niya raw din daw makita. Wika ng kaibigan ko. As a best friend, alam kong may mali sa ikinikilos ng kaibigan ko. Ngunit dahil ayokong isipin niyang wala akong tiwala rito, kung kaya pinatuloy ko na ito sa loob kasama ang kamag-anak nito. Ako nang bahala na magsabi sa asawa ko. Wika ko silang tauhan ni Leonard. Yumuko lang ito sa akin. Niyaya ko naman ang kaibigan ko, pati kasama nito sa loob. Nagtataka talaga ako at tahimik ngayon kaibigan ko. Dati naman sobra itong nai-excite kapag nakakita ang baby ko, pero ngayon, parang may mali. Nagulat pa ako na biglang dumaldal ang kasama nito. Wow, ang cute-cute ng baby mo, ang gwapong bata. Siguro manang-mana ito sa tatay niya. Wika nito habang nakatitig kay Baby Daniel. Nakasuot pa rin itong clown, kaya hindi ko makita ang mukha nito. Umupo ako sa sala at nagulat pa ako nang tumabi ito sa akin. Napansin ko rin na parang may takot sa mukha ng kaibigan ko, na tumabi rin sa kaliwa ko. Nasa kahanan ko kasi ang kamag-anak nito. Are you okay, Besh? Tanong ko sa kaibigan ko. Akmang magsasalita pa lang ito nang magsalita na naman ang kamag-anak nito. Naku, si Tita May talaga hindi pa rin makagit over. Sabi ko naman sa iyo, my girlfriend na si Kuya Dido. Wika nito habang tumatawa. Pakiramdam ko, tawa ito ng kontrabida sa pelikula. Kasi po ate, may nagustuhan si Tita doon sa party. Ang kaso, may girlfriend na yung tao. Kaya ganyan ang mukha niya. Wika pa nito. Napansin ko rin ang alanganing ngiti ng kaibigan ko. Oo, Besh. Huwag mo na lang akong pansinin. Si Baby Daniel ang pansinin mo. Wika nito sa akin. Napakunot-no ako sa kanyang sinabi. Kung hindi ako nagkakamali ng pansin kong tumingin ang kamag-anak nito sa kaibigan ko. Lalo pa kung nagulat na makita kong ang mga tauhan ni Leonard ay bigla nilang pumasok sa may loob malapit sa sala kung saan kami nakaupo. Bakit kayo nariyan? Kunot nung tanong ko sa mga ito. Nagtinginan na naman ito. Utos po ni boss na bantayan kayo na maigi. Wika ng pinagkakatiwalaan ni Leonard. Kaibigan ko lang ang naririto, pwede ba? Akala niyo naman may mangyayaring mas masamin. Nainis kong wika sa mga ito. Oo nga po, nasasaktan tuloy ako pakiramdam ko. Hindi ako kati-katiwala. Samantalang kasama ko naman si Tita May, wika ng kamag-anak na kaibigan ko. Hindi ko naman makita mukha nito dahil nakasuot pa rin ito ng clown. Lumabas kayo, hindi na ako natutuwa. Sabihin nyo na iyan sa boss nyo. Nainis kong wika sa mga ito. Paano ba naman nakapalibot ang mga ito sa amin? Napansin kong may tinatawagan na isa sa pinagkakatiwalaan ni Leonard. Boss, ang asawa niyo gusto kaming paalisin dito sa may sala. Lumabas to kami at di na raw siya natutuwa. Wika ng tauhan ni Leonard. Sige na, palabasin mo na sila pero ikaw dyan ka lang. Sabihan mo utos kong dyan ka lang in case na tanungin ka pa ng asawa ko. Sagot ni Leonard. Napansin ko naman na sumenyas ito na lumabas sa mga kasama niya.
Ngunit siya lang ang naiwan sa may sala. Nakatingin sa amin. Hinayaan ko na lamang ito kaysa naman marami silang nakabantay sa amin. Nakakahiya tuloy sa best friend ko, ngunit hindi ko may tatangging naguguluhan ako sa ikinikilos ng kaibigan ko. Mukha itong nanginginig. Napansin ko rin ang likot ng tingin ng kamag-anak nito. Ang laki naman ng bahay nyo at marami rin kayong mga bantay. Bakit marami kayong bantay? May kalaban ba kayo? Mahinang wika nito sa akin. Ewan ko ba kung bakit nakakaramdam ako ng kaba sa tingin nito. Pakiramdam ko kahit nakasuot ito ng clown, matiimang tingin na ibinibigay nito sa akin. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang itong tumawa. Sorry, mali yata ang nasabi ko. Ang cute-cute talaga ni Baby Daniel, nakakagigil. Pwede ko ba siyang mabuhat, ate? Wika nito sa akin. Akmang kukunin nito si Baby Daniel kahit wala pa akong permiso. Nang bigla na lang itong pigilan ng kaibigan ko. Ako na muna ang magkakarga kay Baby Daniel. Wika ni May. Napansin ko naman na biglang natigilan ng kamag-anak nito at nakatingin lang sa kaibigan ko. Naramdaman ko pa ang panginginig ng kamay ng matalik kong kaibigan at pagkatakot sa mga mata nito na siyang ipinagtataka ko. Pakiramdam ko may biglang bumundol sa dibdib ko na malakas. I know you, besh. Sa isip-isip ko. Wait, para hindi na kayo mag-away, ako na muna ang magkakarga sa baby ko. At dito lang muna kayo sa baba at papalitan ko lang ng diaper si baby. Pagdadailan ko lang sa mga ito. Naisip ko kasing tawagan si Leonard at pauwi nito na maaga, ngunit hindi pa ako nakaka-anim na hakbang nang bigla ito magsalita. Sasama ako sa iyo, uwi ka ng kamag-anak na kaibigan ko at nakatayo na rin ito. Napansin ko naman ang biglang pagtayo ng kaibigan ko. Hakbang lalapit ang kamag-anak nito sa akin na biglang lumapit ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Leonard na tauhan. Hindi kayo pwedeng sumama, uwi ka nito at nakaredy pang shotgun ito sa kamag-anak na kaibigan ko. Ma'am Cindy, umakyat kayo sa taas, wika pa nito. Halata rin sa boses nito ang otoridad. Tumingin ako, naguguluhan sa kaibigan ko at napansin ko rito ang maiiyak na muka. Samantala ang kamag-anak nito na sinasabi ay nananatiling nakatayo at nakamasid na sa shotgun na malapit sa kanya. Ngayong alam ko na may mali sa nangyari kaya mabilis akong umikot at tumakbang, ngunit hindi pa ako nakakailang hakbang nang marinig ko ang mukhang nagsusuntukan at nanlaki ang mata ko na makita kong inaagaw na kamag-anak ng kaibigan ko ang shotgun na hawak ng tauhan ni Leonard. Nakita ko rin sa sulok ang kaibigan kong umiiyak na at takot na takot. Nakaramdam ako ng sobrang takot na makita kong namilipit ang tauhan ni Leonard at nanlaki ang mata ko nang hubarin nito ang clown na suot at nakita kong ito ang bagong sekretary ni Leonard. Ngumisi itong lumalapit sa akin habang ako naman napapatras at mahigpit ang hawak sa anak ko. Surprise! Tanong nito. Nakangising parang kontrabida sa pelikula. Lalo pa ako natakot na makita kong inilabas nito mula sa legs nito ang isang baril. Pakiramdam ko putlang-putla na ako sa sobrang takot. Ngunit tinatagan ko ang loob ko lalo na at karga ko lamang ang anak namin. Leonard, nasaan ka na ba? Piping usal ko. Tumingin ako sa paligid. Nagbabaka sakaling may makita akong tauhan. Subukan mong sumigaw at nang iputok ko ang baril na ito sa sentido mo kasama ng anak mo. Wika ng baliw na babae. Anong kailangan mo? Tanong ko rito. Habang humahakbang papalayo rito, ngunit humahakbang din ito ng dahan-dahan palapit sa akin habang hawak ang baril. Well, marami kong iyan ang itatanong mo. Una, ang buhay ng asawa mo, ang buhay mo at ang buhay ng anak mo. Ang huli pala ay ang kayamanan ng asawa mo. Nakangising wika nito. Don't worry, wala akong balak patayin ng asawa mo. Dahil gusto ko siyang ikama. Tingin ko pa lang sa asawa mo, sigurado akong angat niya pagdating sa kama. Exciting yun, hindi ba? At kayo namang mag-ina, I think mas better na mauna na kayo sa dapat niyong paglagyan. Kayo ang kabayaran kung bakit namatay ang boyfriend ko. Nalilisik na wika nito sa akin nang bigla na lang naming marinig ang mayabag. Lumingon ako sa pinanggalingan nun, ngunit laking singap ko nang nasa tabi ko na ang babaeng baliw. Nakatutok na sa akin ang baril nito. Sige, lumapit kayo. Pasasabugin ko ang bungo ng babaeng ito. Sigaw nito sa mga tauhan ng asawa ko. Pansin ko pa rin na wala pa rin malay ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Leonard na tauhan. Samantalang kaibigan ko umiiyak sa sulok at talatang takot na takot.
Ramdam ko na gusto nang umiyak at nanginginig na rin ang mga kamay ko hanggang sa marinig ko ang iyak ni Bibi Daniel. Ibaba niyo mga baril niyo o pasasabugin ko ang bungo na mag-inang to. Sigan babae. Halos hindi na rin ako makahinga na maayos dahil sakal-sakal ako nito sa leeg habang nakatutok sa akin baril. Napansin ko rin ang pagbaba ng baril ng matawa ng asawa ko. Iginagaya ako palabas ng babaeng baliw. Walang susunod kung ayaw niyong tuluyan ko ang babaeng ito. Wika pa nito. Ngunit bago pa man kami makalabas ng sala ay biglang sumungaw si Leonard kasama si Mark. Pakiramdam ko lalong humigpit ang pagkakahawak sa lig ko at para itong natulira. Lalo pa akong kinabahan at natatakot ng sobra na marinig ko ang gatilyo ng baril. Hindi ko na naiwasang mapaluha sa takot at sinisigawan pa nitong anak kong tumigil sa pag-iiyak. Diyan lang kayo, subukan niyong lumapit. Tutuluyan ko talagang babaeng ito. Nagsusumigaw na wika ng babaeng si Lorraine. Please calm down, Lorraine. Pwede natin ito pag-usapan, wika ni Leonard. Napansin ko pa ang pagtingin ni Leonard sa akin na parabang sinasabing everything will be okay. Shut up. Ang gusto ko lang makalabas dito kasama ang mag-ina mo. Kung hindi, di ako magdadalawang isip na ipaputok ito ng tuluyan sa ulo ng asawa mo. Sigaw nito. Paalisin mo matawan mo ngayon din at lumayo ka sa amin. Sigaw pa nito kay Leonard. Okay, fine. Just be calm down. I'll do what you want, wika ni Leonard. Napansin ko na pinaalis nito ang mga tauhan sa daraanan nito. Napansin ko rin ang unti-unti nitong paglapit sa amin. Hindi ko maiwasang mapakunot noo kahit na bumabalong ang luha ko sa mata dahil sa mata ni Leonard na parabang may pinapaiwatig ito sa akin. Sabi nang huwag kang lalapit sigaw ni Lorraine kay Leonard. At napansin ko bigla ang pagtutok ng baril nito kay Leonard. Sabay sigaw ni Leonard sa akin. Honey, move! Sigaw ni Leonard sa akin. Hindi ko alam ang pinapawatig nito. Ngunit naisip kong kagatin ang braso ni Lorraine na nakasakal sa leg ko at narinig ko pa ang biglang paghiyaw nito. Napansin ko pa nga ang biglang pagbaling ng baril nito sana sa akin ngunit bigla itong tumilapon. Kita ko sa gilid ng mata ko ang mabilis na kilos ng asawa ko nang hugutin ito ang baril sa tagiliran at ipaputok sa kamay ni Lorraine. Sinamantala ko naman ang pagkakataon at tumakbo ko palayo rito. Nahintakutan pa ako at may nakabunggo ako. Ngunit si Mark pala yon. Ngunit mabilis din itong lumayo sa akin at palapit ito kay Lorraine. Napansin ko naman ang mabilisang kilos ng asawa kong si Leonard. Palapit sa amin. Niyakap ako nito na mahigpit at hinagkan sa noo. Samantalang walang humpay ang luha ko. Himala nga at bigla na lang natigil sa pag-iyak si Bibi Daniel. Parang marunong na rin makiramdam I'm sorry my baby. Don't be scared, I'm here now. Pang-alos sa akin ni Leonard. Paano ba naman napagulgol ako sa mga bisig nito? Pakiramdam ko ito ang hero ko. Gusto kong magalit dito ngunit nanaig ang takot ko ng mga oras na yon. Kami nang bahala sa kanya. Rinig kong wika ni Mark kay Leonard hanggang sa wala na akong marinig ng mga boses o kung ano pa man sa paligid. Hanggang sa itaas ni Leonard ang baba ko at pinunasan ang mga luha ko sa mukha. Shh, stop crying my baby. I'm here now. Hindi na kayo mapapahamak. Your husband is here. Wika pa ni Leonard sa akin hanggang sa maramdaman kong malambot nitong labi sa labi kong nanginginig pa rin sa takot. Himala nga at nawala na lang bigla ang panginginig ko nang hagkan nito ang labi ko. Pagkatapos nun, palakad-lakad lamang ako sa loob ng library. Habang nag-iisip, ilang araw nang lumipas simula ng gulong nangyari sa mansyon. Ngunit simula nun, malamig at galit ang pinapakita sa akin ng asawa ko. Hindi rin ako nito kinakausap na siyang ipinagtataka ko. Kung kailan naman natapos ko ng problema, saka naman lumamig ang pakikitungo nito sa akin. Hanggang sa bumukas ang pinto na siyang paglingon ko. Hey dude, lalim nang iniisip Don't tell me may problema na naman. Wika ni Mark habang pumapasok sa loob. Kasunod nito ang ilang kaibigan namin. Wala, iniisip ko lang kung bakit malamig ang pakikitungo ng asawa ko. Sagot ko. Bakit di mo kausapin? Siguradong nagulat lang iyon sa mga nangyari. Lalo na't wala siyang kaalam-alam na ang sekretary mo ang kalaban. Wika ni Vince. I will try. Anyway, kamusta yung lungga ng sindikatong babae na yan? Na-clear ba? Baka may naiiwan na namang patibong. Pag-iba niya ng usapan. Clear na dude, wala ka nang dapat pang alalanin. Sagot ni Kit. Simula kasi ng pangyaring yon, naipakulong namin ang babaeng si Lorraine. Ngunit nanlaban ang babae kaya ayon, napatay tuloy ng mga pulis. Talagang
Masama na ang bituka ng babae. Walang kinatatakutan sa impyerno tuloy ang bagsak niya. Hindi rin naman nakakapagtaka kung lahat ng tauhan nito ay namatay. Wala kasing sumuko isa sa kanila. Noon kasing papunta kami ni Mark sa mansyon nang maramdaman naming may hindi magandang mangyari, ay siyang pagpunta naman ng mga kaibigan ko. Side out ni Lorraine. Pinuntahan rin nila kung saan nakakulong si Leia, na dati kong sekretary pati pamilya nito. Nakabalik na rin ito sa pagiging sekretary sa kumpanya ko. Nalaman namin dito na hinuli siya ni Lorraine at pinagpanggap na kakilala kapalit ng kalayaan niya at ng pamilya niya ay napilitan siyang pumayag dahil ayaw niyang mamatay lalo na ang pamilya nito. Samantalang aking manager naman na naging kasabot ni Lorraine kung bakit nawawalan ako ng maraming pera ay ganoon din palang ginawa dito. Tinakot upang sumunod sa nais ni Lorraine. Dahil sa mabait ako, pinagbigyan ko pa sila ng isang pagkakataon na magtrabaho sa aking kumpanya, lalo na't nagawa lamang nila ang bagay na yon ay dahil sa pananakot ng babaeng drug addict na yon. Ito pala ang girlfriend ni Frank Chin. Nagiganti dahil sa pagkamatay nito, ngunit sawing palad siya dahil mali ang nakabangga niya. Mabuti na lang at nakilala niya si Shai at naitakas sa kasal, dahil kung nagkataon siguradong halo-halong pagsisisi ang mangyayari rito. Dahil isang sindikato si Frank Chin at may girlfriend palang sindikato rin. Mabuti na lamang at nung panahong pumunta si Lorraine sa mansyon ay suot nito ang damit na napaglagyan niya ng small audio. Kaya laking pasalamat niya na marinig ang boses nito. Kung kaya naman doble ang takot kung baka mahuli siya ng dating. Mabilis niyang tinawagan ang pinagkakatiwalang tauhan na ilayo ang kanyang asawa at anak dahil si Lorraine ang nasa mansyon nila. Ngunit laking gulat namin na matagpuan itong bagsak sa sahig. Napaisip ako kung gaano ba kalakas si Lorraine para pataubin ang magaling niyang tauhan. Kaya pala dahil may tinusok itong maliit na karayom sa tagiliran ng kanyang tauhan at may laso nito, nakakapanghina ng katawan na maging dahilan ng pagkabagsak at tulog mo. Ayon nga rin sa mga kaibigan ko ay galing iyon sa manggagaling na taong gumawa ng bagay na iyon. Alam nila ang bagay na iyon. Di naging secret agent sila at karamihan daw sa babaeng secret agent ay may dadalang karayom na proteksyon sa mga kalaban. So kumusta doon yung matalik na kaibigan ng asawa mo? Tanong naman ni Dance. Napabuntong hininga naman ako bago nakapagsalita. Balita ko tulala pa rin daw hanggang ngayon. Dahil siguro sa mga nangyari. Sobrang nagulat. Wika ko na lang habang hinihilot ang noo ko. Yep, kahit naman sino talagang magugulat. Ikaw ba naman takutin ng isang sindikatong babae na yan para makapasok sa loob ng mansyon niya? Wika ni Vince. So baka isa rin iyan sa dahilan kung bakit malamig at mainit ang ulo ng asawa mo. Baka hindi niya matanggap na matalik niya pang kaibigan ang mapapahamak sa kanilang mag-ina. Wika naman ni Mark. Napansin ko rin ang pagsangayon ng ibang mga kaibigan ko. Naisip ko na rin naman iyan. Simula kasi ng pangyari, wala nang ginawa ang kaibigan ni Shai kundi umiyak, umiling at paulit-ulit na binibigkas ang salitang sorry. Halatang siyak at takot ang naramdaman nito. Lalo na't ang kaibigan niya pa ang muntik na niyang may pahamak, pero alam ko naman na di niya yon kagustuhan. Kaya hanggang ngayon tulala pa rin daw ito at hindi pa makausap na maayos ng mga magulang. Ang laki talaga ng impact na ginawa ng Lorraine na yon. Halos lahat ng kakilala nila ay dinamay nito. Talagang may pagkatinik din, mabuti na lang ako ang nakalaban niya at natapos din ang mga kalokohan nila. Alam kong galit ang asawa ko sa kaibigan nito. Pero hindi ko lubos maisip kung bakit pati ako galit din siya. Ako na ngang nagligtas sa kanila. Bakit mukhang pati sa akin galit din siya? Lalo niyang naramdaman ang sakit ng ulo niya, kakaisip. Yep, I know, pero sana magkayos silang dalawa at nang ako naman ang kausapin niya. Wika ko sabay buntong hininga. Kumilos ka na dude, huwag mo nang patagalin iyang sitwasyon yung dalawa. Baka kulang lang ng lambing, nakangising wika ni Mark. Baka kasi mahina ka na dude kaya di na nasisiyahan si Mrs. Pagbibiro naman ni Kit. Ha? Humihina? Humihina na ba ang junior mo? Natatawang wika naman ni Dance. Naku, kailangan mo nang mag-exercise dude. Baka paluntay na iyang junior mo. Kaya nagkakaganyan ang asawa mo. Natatawa namang wika ni Vince. Tingnan ko naman ang masama mo ito. Kahit kailan talaga puro kalokohan ang nasa utak ng mga ito. Narinig ko na lang ang halakaka ng mga ito. Umuwi na nga kayo, puro kayo kalokohan. Inis na wika ko. Seriously dude, hindi kami nagbibiro. Natatawa pa ring wika ni Mark. Che,
Matibay itong junior ko. Wala pang kupas ang lakas nito. Baka nga sa inyo dyan ang luntay na. Dili hindi na nakakaranas ng kapahingahan. Iyang maitlog nyo, wika ko sa mga ito. Napansin ko naman ang pagsimangot ng mga ito na siyang ikinangisi ko hanggang sa nagpaalam ng mga ito at magliliwaliw na naman daw. Napailing na lang ako sa makalukuhan nito. Kunwari pa tinamaan ng mga ito sa sinabi ko, hindi rin pala makatiis na mga itong walang tutuhugin. Paano ko baka kausapin ang mahal kong asawa? Pati tuloy si Junior, natitigang na dahil sa ginagawa nito eh. Ano kaya ang sunod na mangyayari? Yan ang ating abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay muntik na ngang mapahamak si Shai at ang anak niya dahil sa pagpapanggap ng kalaban bilang kamag-anak ng matalik niyang kaibigan at nagsuot ito ng costume na naka-clown. Kaya di kita mukha nito pero nakapasok pa din to dahil sa kagustuhan ni Shai. Pero dahil sa ginawa niya ay muntik na nga silang mapahamak dahil si Lorraine pala ito at balak siyang patayin. Mabuti na lang at naghapan at nahuli ito. Pero namatay din ito dahil nanlaban. Pagkatapos ng kalumus-lumus na pangyayari ay tunukso si Leonard dahil sabi nito iniiwasan na siya ng kanyang asawa. Baka daw kasi ay hindi na malakas ang kanyang junior. Napapailing na lang talaga si Leonard sa kalukuhan ng mga kaibigan. Paano ko ba kakausapin ang mahal kong asawa? Pati tuloy si Junior natitigang na dahil sa ginagawa nito eh. Shai POV. Simula na nangyari ang kaguluhan sa mansyon, hindi ko na nagawang kausapin ang matalik kong kaibigan. Pati nirang asawa kong si Leonard. Naiiyak ako saglit at sama ng loob dahil hindi ko lubos maisip na magagawa ito ng matalik kong kaibigan. Naipahama kami mag-ina ng anak kong si Baby Daniel. Yes, alam ko naman na hindi niya iyon kagustuhan, pero di ko pa rin maiwasang hindi pagalit. Hanggang sa iuwi ito sa kanilang bahay, balita ko pa nga tulala pa raw ito dahil sa mga nangyari. Siguro shock pa rin ito hanggang ngayon, pero kahit ganoon wala pa rin akong balak makipag-usap dito. Masama ang loob ko rito dahil hindi ko man lang naisip na siya ang maging dahilan na muntik na kami ikapahamak ng anak ko. Galit din ako sa aking asawa dahil sa kakalihim niya ng mga problema niya, muntik na kaming mapahamak ng anak namin. Kung nagkataon talagang may nangyaring masama sa amin ang anak niya, hindi ko talaga siya mapapatawad. Hindi nakakatuwa ang kalilihim niya. Ano pang silbi na naging partner niya ako sa buhay niya? Kung nililihim niya ang mga bagay na dapat ay alam ko rin. Lalo na't ganun na nangyari sa amin ang anak niya. Ilang araw ko na rin itong di pinapansin. Minsan nga napapansin ko pa itong nakatingin sa akin at parang nais ako makausap. Ngunit mabilis din ako umiwas dito. Hindi pa rin ako handa na makausap siya. Dahil nagagalit ako dito. Alam kong maraming katanungan sa isip ko na nais itanong sa kanya. Pero ewan ko ba at naiinis ako sa tuwing nakikita ko siya. Siguro dahil sa paglilihim nito ng mga problema nito na ayaw man lang ibahagi sa akin. Muntik na tuloy kami mapahamak sa kakalihim niya. Nasa sala ako ng mga oras na yon habang karga-karga ko si Baby Daniel. Na marinig ko ang boses at mga yabag na galing sa taas. Ang mga kaibigan niya. Kita ko sa gilid ng mata ko ang pagbaba ng mga ito mula sa itaas hanggang sa makalapit ang mga ito sa kinaroroonan ko. Hi Shai, uwi ka naman ito sa akin. Hi, tipid kong sagot. Iniiwas ko rin ang tingin sa mga ito at mataman ang titig ng asawa ko sa akin. Kaya yumuko ako para hindi ito makita hanggang sa marinig ko ang pagpaalam ng mga ito sa asawa ko. Pansin kong hindi ko narinig ang yabag nito na umalis. Kaya tumangat ako ng tingin at ayun nga, malagkit ang mga titig nito sa akin. Akmang lalapit ito na mabilis akong tumayo upang pumunta sa taas ng kwarto. Kasama ang anak namin. Nakahinga naman ako ng maluwag pagkarating sa loob ng kwarto. Ilang minutong lumipas na makatulog na si Baby Daniel. Napasingap pa ako pagharap ko. Dahil naroon palang asawa ko. Nakatungoy sa aming mag-ina. Hindi ko man lang narinig ang yabag nito na nakapasok na pala ito. Akmang lalagpasan ko ito ng hawakan nitong braso ko. Dilan upang tumingin ako rito. Nakaramdaman ako ng kakaiba ngunit binabaliwala ko. Dahil sa inis ko pa rin dito. Can we talk? Uwi ka nito sa akin. Pansin ko ang kalungkutan sa mga mata nito. For what? Malamig kong tanong dito.
Napansin ko pa ang pagpuntong hininga nito. Kaagad ko naman itong nilampasan nang hindi ito kaagad nakapagsalita. Ngunit napasingap na lang ako bigla nang imapos ito sa balingkinitan kong baywang. Niyakap ako nitong patalikod. Maigpit na akala mo ayaw na akong pakawalan. Please honey, mag-usap tayo ng maayos. I know na marami kang itatanong sa akin. I promise sasagutin ko ng lahat ngayon. Wika nito. Pansin ko rin ang kalungkutan sa boses nito at ang pagsusumamo nito. Wala akong itatanong sa iyo. Malamig kong sagot rito. Ngunit ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa pagyakap nito sa akin. Akmang aalisin ko ang pagkakayakap nito na mas lalo nitong hinigpitan. No, I don't believe you. Alam ko marami kang itatanong. Wika nito. Bigla tuloy akong nainis at pilit inalis ang pagkakayakap nito sa akin. At ngayon alam mong marami akong katanungan? Alam mo noon pala bakit hindi mo nagawang sagutin noon pa man? Tapos ngayon pipilitin mo akong magtanong sa'yo? Dahil alam mong galit ako sa'yo? At alam mong dahil ito sa muntik ng ikapahama ko at pati anak natin? Ganoon ba? Samantalang noon na gustong gusto kong sagutin mo ang mga katanungan ko, hindi mo ginawa. Sinarili mo lang. Pinaramdam mo sa akin na wala akong kwenta. Na hindi mo ako asawa. Kaya sino ba naman ako para paliwanagan mo? Diba? Galit at garalgal kong wika rito. Hindi ko na napigilang mapaluha dahil sa sama ng loob ko rito. Bumigat din ang paraan ng paghinga ko. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa akin. Pansin kong takot sa mga mata nito. Lumunok pa ito bago nagsalita. It's not like that honey. Please listen to me first. Pinutol ko ang anumang sasabihin pa sana nito. No, nagagalit ako sa iyo. Kaya kung maaari umalis ka na muna rito sa kwarto at mas lalong sumasama ang loob ko sa iyo. Inis kong sagot dito. Hindi ko rin may tatangging mataas na rin ang boses ko. Habang pinagsasalita nito, mabuti na nga lang at hindi nagising anak namin. Mabilis kitong tinalikuran habang umiiyak. Ewan ko ba kung bakit ganito na lang kalaki ang sama ng loob ko sa kanya. Siguro dahil pinaramdam niya sa akin noon na parang hindi ako deserve na pagsabihan man lang ng mga problema niya. Ang sakit kaya ay yung tipong maramdaman mong hindi ka deserve na pagsabihan ng mga problema niya upang makatulong man lang kahit advice bilang isang karelasyon niya, pero hindi niya ginawa dahil basta hindi naman niya talaga ako asawa. Sa isiping iyon, hindi ko naiwasang umiyak ng umiyak sa sobrang sakit at sama ng loob dito. Nanatili ako sa dressing room hanggang sa umupa ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib. Napansin kong wala na ito sa loob ng kwarto hanggang sa marinig ko ang harurot ng sasakyan palabas ng mansyon. Leonard POV. Galit na pinagsusuntok kong pader sa loob ng library ko. Hindi ko matanggap na iyon palang iniisip ng mahal kong asawa. Kahit kailan hindi ako nag-iisip ng ganong mga bagay. Kung hindi ko man nasasagot ang lahat ng katanungan niya noon, doesn't mean na wala na siyang kwenta. Dahil sobrang halaga niya sa buhay ko. Noon pa man, gusto ko lang na huwag na siyang mag-alala sa problemang mayroon ako, lalo na't may baby kami. Gusto kong ipokus niya lang ang atensyon niya sa anak namin at ako na lang ang harap ng mga problemang mayroon ako. Ayoko na siyang idamay pa. Sobrang mahal ko siya at kahit kailan ayoko makakita siyang nahihirapan o nasasaktan. Pero mukhang yatang mali pa ang nagawa ko dahil ako rin pala mismo ang magpapahirap sa kalooban ng asawa ko. Mabilis akong umalis na mansyon upang pumunta ng bar. Gusto kong magpakalasing. Hey dude, mukhang malaki yata ang problema mo. At nagawa mo pang pumunta rito sa bar Wika ni Mark. Tinawagan ko kasi ang mga ito at pinapapunta sa bar na pupuntahan ko. Ngunit kanina pa pala sila roon. Wala talagang araw na pinapalampas sa mga ito. Umupo ako sa bakanting upuan na naroon at mabilis na umorder ng alak. Napapikit pa ako dahil sa pait nito. Tagal na rin pala akong hindi nakakainom. Hindi ko alam kung paano ko makakausap na maayos ang asawa ko. Hindi ko lubos maisip na ganoon ang isipin niya. Sagot ko sabay inom ulit ng alak. What do you mean? Kunot noong tanong ni Mark. Ikinuwento ko naman dito ang nasa isip ng asawa ko hanggang sa maramdaman ko ang tapik nito sa balikat ko. Sabihin mo sa kanyang totoo kung bakit para huwag siyang mag-isip ng ganoon sa'yo. Wika nito. Hindi ko nga siya makausap dahil galit na galit sa akin eh. Wika ko sabay inom ulit ng alak. Pakiramdam ko bigla akong nauhaw sa alak. Komondo, diyan ba ang Dilamontre? Humihina pagdating sa babae. I know na kaya mong paamuhin ng asawa mo. Wika nito. Samantalang ilang mga kaibigan ko wala sa tabi namin ng mga oras na yon at maagang nakipagbakbakan sa kama. I don't know, nahirapan ako pagting sa kanya. I mean, mabilis akong matakot
Kapag nakikita ko siyang nagagalit, natataranta ako. Hindi ko magawang makapagpaliwanag ng maayos. Lalo na kapag nakakita ko siyang nagagalit o nasasaktan, wika ko. Pakiramdam ko tuloy mabilis akong tinamaan ng alak dahil bigla na lang akong nahilo at nagbablurred na rin ang paningin ko. Hindi ko na rin maintindihan ang pinagsasabi ni Mark dahil na rin sa ingay, nagtugtog at pagkahilo ko kung bakit naman kasi tinuloy-tuloy ko ang pag-inom. Hey dude, are you listening? Are you okay? Rinig kong tanong ni Mark nang ilapit nito ang muka sa tenga ko. Nakayuko kasi ako at nahihilo na ako kagad. Akmang tatayo ako nang may biglang humawak sa hita ko. Dilan upang mapatingin ako sa kanan ko. Nasa kaliwa ko kasi si Mark. Isang babaeng nakangiti na mukhang nangaakit. Napansin ko rin ang kasuotan nito na halos lumuwa ng dibdib nito. Nanlalaki ang mata ko at pilit inaaninag ang itsura nito. Ngunit nagulat ako nang biglang may hawakan ito sa parte ng gitna ko. Ano ba? Wika ko at bigla na lang ako napatayo. Hindi ko inaasahan na nitulak ko palang babae. Hey dude, anong ginawa mo? Rinig kong tanong ni Mark. Iuwi mo ako, magagalit lalo ang mahal kong asawa. Ang babaeng ito, hinawakan iyong ano ko. Sa asawa ko lang ito eh. Lasing ng wika ko. Narinig ko pa ang tawa ng siraulong kaibigan ko bago ko naramdaman ang kami nito upang alalayan ako palabas ng bar. Samantala sa kabilang banda naman hindi naman makatulog si Shai. Kakaisip kung saan pa nagpunta ang lalaking iyon. Mas lalo tuloy akong naiinis dito. Hanggang sa marinig kong sasakyan, dandan akong lumabas ng kwarto at nais ko lang sanang silipin kung dumating na ba siya. Nangunot pang no ako na makita itong nakakbay sa kaibigan nitong si Mark. Nayukyok ang ulo nito. Walang hiya, uminom pala talaga ang laking ito. Kailan ko ba ito nakitang uminom? Hindi ko yata matandaan. Wala akong nagawa kundi ang bumaba upang salubungin ito. Napansin naman ako kaagad ni Mark. Hi Shai, inuwi ko lang ang mahal naming kaibigan. At masyado yatang nasabik sa ala kaya mabilis na lasing. Matagal rin kasi itong hindi umiinom kaya heto mabilis din bumagsak. Wika ni Mark na sinmahan pa ng mahinang tawa. Pwede bang iakyat mo na rin siya sa taas at hindi ko makakaya ang bigat niyan? Wika ko. Sure, no problem. Nakangiting wika ni Mark. Honey, mahal na mahal kita. Please, huwag ka na magalit. Napaiwas ako ng tingin na marinig kong nagsasalita si Leonard habang inalalayan nito ng kanyang kaibigan. Pasigok-sigok pa itong nagsasalita. Natawa naman tuloy si Mark dahil sa kaibigan nito. Masyado na siyang nalasing. Ngunit sa kabila ng kalasingan niya, ang pagmamahal niya pa rin ang nasa utak niya. Wika ni Mark habang nakangiti. Ako naman itong sumusunod lang sa kanilang dalawa. Ramdam kong pinamulahan ako ng muka dahil sa narinig ko kay Leonard. Ngunit pilit kong binaliwala lalo na't naroroon ang kaibigan nito. Hanggang sa ibaba nito sa kama si Leonard. Inilayo ko naman kaunti si baby Daniel dito at baka madaganan nito kapag gumalaw. Magkamukha talaga silang magtatay. Nakangiting wika na Mark. Hindi na lang ako umumik hanggang sa nagpaalam na itong aalis. Sige, ingat ka at salamat sa pag-attend, wika ko rito. Bago pa ito tuluyang umalis, tumingin pa ito sa akin. Sabay sabing, huwag kang mag-isip ng kung ano sa asawa mo. Mahal ka niya at alam namin iyon sa simula pa lang. And don't worry, hindi rin iyan nag-aksiyang tumingin ng babae sa loob ng bar. Ang nangyari nga ay tinulak niya pa ang babae at sayo lang daw siya, wika ni Mark na hindi mawala ang ngiti. Parang ito pa yata ang kinikilig Bigla naman akong pinamulahan ng muka at parang may kung anong kiliti at hinalukay ang sa loob ng tiyan ko. Dahil sa mga sinabi nito tungkol sa asawa ko, namalayan ko na lang na wala na ito sa paningin ko. Nakalis na pala nang hindi ko namamalayan. Hindi ko nun may tatangging kinilig ako sa mga nalaman ko. Kagatlabi akong umakyat sa kwarto. Napabilis pang hakbang ko na makita kong nakadagan ang kamay nito sa katawan ni Bibi Daniel. Ay nako, inom ng inom, hindi naman pala kaya. Bubulong-bulong kong wika sa sarili. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong hawakan at pabagsak na napahiga sa tabi nito. Napasinga pa ako bigla nang maramdaman ko ang pagyakap nito na maigpit sa akin. Nakatalikod ako rito habang yakap ako nito. Honey? Rinig kong bigkas nito. Ilang minuto ako naghintay kung may sasabihin pa ba ito or baka nagising ito. Ngunit wala na. Tiningnan ko ito sa mukha at ayun nga, halatang bagsak ang tatay. Hindi ko napigilang sumilay ang mga ngiti ko nang maalala ko ang sinabi ni Mark. Sa iyo lang daw siya. Pulit-ulit na sumagi sa aking isipan ang salitang iyon. Sana nga totoo. Leonard POV. Nagising ako masakit ang ulo. Nagpalingalinga pa ako habang tumitingin sa paligid. Nasaan kayang asawa ko?
Teka, sino kayo nagdala sa akin dito kagabi? Wala akong matandaan. Kung bakit pa kasi mabilis akong nalasing, kagad akong bumangon para maligo. Nasilayan ko naman ang asawa ko sa sala habang nilaro-laro si Baby Daniel. Nagtagpo pang aming mga mata. Ngunit kagad nitong umiwas. Hindi ko tuloy alam kung paano ito kakausapin, lalo na't galit ito sa akin. Ngunit sinubukan ko pa rin lumapit. Di ko kaya ang nararamdaman ko para sa kanya. Hi honey, wika ko. Ngunit hindi ito kumibo. Sinubukan kong ilapit ang mukha ko para halikan ito sa pisngi. At himala hindi ito umiwas. Bigla tuloy akong nagkaroon ng pag-asa. Umupo ako sa tabi nito at kinarga si Baby Daniel. I miss you baby. Did you miss me? Wika ko sa anak naming tumatawa paminsan-minsan. Hinahalik-halikan ko pa ito na siyang ikinahagikik nito. Sobrang na-miss ko ang baby namin. Halos buwan din kasi ang lumipas na halos wala akong time rito. Kaya siguro isa rin ito sa dahilan kung bakit masama ang loob ng asawa ko. Bigla naman akong naramdam ng kalungkutan. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa mag-ina ko. Kaya dapat akong bumawi. Bigla akong limingon kay Shai at laking gulat ko na nakatingin din pala ito sa mukha ko. Ngunit kagad nitong umiwas na makitang nakatingin ako sa kanya. I'm sorry. Wika ko kay Shai. Hindi ito umimik. Nakay ko lang ito. Hayaan mo akong makabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo ni Baby Daniel. Bigyan mo rin sana ako ng pagkakataon na magpaliwanag sa mga bagay na nais mong malaman. Ngunit hindi pa rin ito umimik at hindi rin tumitingin sa akin. Bumuntong hininga ako sabay lapag kay Baby Daniel sa crib. Tumingin ako ulit kay Shai. Alam kong galit ka sa akin dahil sa pagiging malihim ko. Gusto lang kitang protektahan. Kayo ng anak natin. Ayoko lang na pag-aalahanin ka pa dahil gusto ko ako mismo ang lumutas ng mga problema. Hindi dahil sa wala kang halaga sa akin. Sabay buntong hininga. Dahil kayo ang pinakamalaga sa buhay ko. Pero mukhang mali yata na naging malihim ako. Dahil muntik na kayong mapahamak. I'm really sorry. Kung hindi mo pa ako magagawang kausapin ngayon, I understand. Pero sana magkaayos na tayo. I love you so much. Nang hindi pa ito kumibo, nagawa ako ng tumayo. Naisip kong mas mabuting pumunta muna ako ng opisina. Sir, pinakansil muna ni Mr. Reyes ang meeting po mamaya at darating daw ang anak niya ngayon. Kailangan niya muna raw itong sunduin sa airport. Wika ni Leia sa akin. Okay, ilang minutong lumipas nang pumasok ang mga kaibigan ko sa loob ng opisina ko. Halos mga nakangiti, samantalang ako kanina pa di may pinta ang muka. Sa kakaisip sa asawa ko, kamusta, wala ka ba bang naalala kagabi? Tanong kagad sa akin ni Mark. Kunot noon naman akong tumingin dito. What do you mean? Tanong ko. Well nalasing ka lang naman at may humarot sa yung babae. Nakangising wika sa akin ni Mark. Bigla naman akong napatayo. What? Are you serious? I don't remember anything. But I'm sure na di totoo yung sinasabi mo. Inis kong wika rito. Narinig ko naman ang tawanan ng mga ito. Nangaasar naman ng ito. It's true dude, but don't worry. Hindi mo naman pinatulan eh. Naitulak mo pa nga. Dahil uumpisahan ka sanang harutin. Natatawang wika ni Mark. Iba talaga kapag faithful sa asawa no? Wika naman ni Vince. Mapapasa na all ka na lang. Natatawang wika naman ni Dance. Iba ka kapag puso ang tumibok, pati eggplant, sa asawa lang tumitibok. Wika ni Kate, na naging dahilan ng hagalpak ng tawa ng mga ito. Tinaliman ko na lamang sila ng tingin. Kahit kailan talaga, puro kalokohan mag-isip ang mga ito. Sige lang, kapag kayo tinamaan, baka malala pa kayo sa akin. Pipingwi ka ko sa sarili. Teka, sino naghatid sa akin kagabi? Tanong ko. Me, dil maaga ang mga itong nakipagbakbakan. Natatawang wika ni Mark. Bigla naman akong kinabahan. Anong sabi ng asawa ko? Lalo bang nagalit nang umuwi akong lasing? Kabadong tanong ko kay Mark. Gusto ko pa itong batukan dahil patawa-tawa pa. Tumigil naman nang mapansing seryoso ako. Sa tinatanong ko, I think hindi naman, namumula pa nga mukha eh. Dahil kahit lasing ka, panay I love you ka pa sa asawa mo. At saka sinabi ko pala sa kanya na mahal mo siya. Na hindi mo magagawang makipagarutan sa ibang babae. Dahil tulad ng sinabi mo kagabi sa bar, sa asawa mo lang yung eggplant mo. Natatawa ng wika nito. Dahil sa uling sinabi nito. Nagtawanan naman tuloy mo ito. May sinabi ba akong kagabing ganyan? At bakit ko naman sasabihin? Nairit ang tanong ko rito. Ang tinutukoy ko ay ang sinasabi nitong tungkol sa eggplant ko raw. Kasi nga doon may babaeng umarot sa'yo. Sabi mo nga sa akin, hinawakan yung eggplant mo nung babae. Kaya nga naitulak mo eh. Tapos doon mo sinabi sa akin, sa asawa mo lang iyan. Natatawang wika nito. Parang gusto pang mahiya. Nagmukha pala akong bata. Kakainis. How faithful, sabay-sabay pa nitong wika.
Pag kayo na in love, tignan ko na lang, wika ko na lang sa mga ito. Ngunit lihim naman akong napangiti. At least sinabi ni Mark ang totoo sa asawa ko. Kaya siguro hindi ako nito iniwasan. Siguro kinilig din ito. Sana lamang sa kanya lang ang junior ko. Bigla tuloy akong nasabik sa asawa ko. Gusto ko na magkaayos kami. Laki na ng utang niya sa akin ha. Utang sa kama. Dil na papadalas ang pagkatigang ko. Hay, kasalanan ko ito eh. Maaga rin akong umuwi ng mansyon upang masilayan ang maganda kong asawa. Pati ang anak namin. Sisimulan ko ng punan ang pagkukulang ko sa mga ito. I will do my best para maibalik ang pagsasama namin noon. Kahit pa hindi ko pa mitanong dito ang tungkol sa mga litrato nito. Kasama ang namatay na prangchi na yan. Hindi na yun mahalaga sa akin ngayon. Ngunit ipinadala ko ang litrato ng mga ito sa ibang bansa upang ipaalam kung totoo ba ang video nila. Nalaman ko kasing mukhang kasabwat ng China yon. Iyong mga pinagtatanungan ko tungkol sa litrato nilang dalawa ng siyay ko. Matinik din ang baliw at mukhang mabilis kumilos upang bayaran ang mga taong magagaling tumingin kung edited ba ang video o hindi. Ngunit hindi ko hayaan na manalo siya sa plano niya. Kahit patay na siya, ginugulo niya pa rin kami nito. Nag-iwan pa talaga ng bagay na makakapag pabaghabag sa aking kalooban. Kung iniisip nitong iyon ang maging dahilan ng hiwalayan namin ng siyay ko, nagkakamali siya. Dahil alam ko sa sarili at puso ko, hindi yun magagawa ng taong mahal na mahal ko. At kung ano pang susunod na mangyayari abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.